Contending for the faith. Ibig sabihin po nun, ang ating pong mga natututunan na didinig na aral ay ating panindigan. Contend, no? O kaya ay ipagtanggol. Okay? O kaya galingan mo na magpaliwanag. Alright? So ito po ang salita ng Diyos. Together? Ready? Go! Mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo'y ang tungkol sa kaligtasang tinatamasan nating lahat. Ngunit nakita ko ang kailangang isulat sa inyo'y isang panawagan na inyong panindigan ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Harapin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, ipagtanggol mo naman si Lord. Amen. Amen. Makakaupo po tayong lahat. Binibigyan kita ng pahintulot na kawayan, kamayan muna. Tingnan mo yung nasa paligid mo para mamaya huwag ka nang malikot. Contend for the faith. Nung araw po, pag nag-iibanghelyo kasi, ang ginagawa po ng mga pastor, itong tatlong to, no? Nangangaral, they preach, tapos tinitipon yung mga napangaralan, tapos po meron pong compassion evangelism, ibig sabihin po noon ay tumutulong sa mga may hirap, sa mga nangangailangan. Okay? Existing pa rin po ito hanggang ngayon. Mahalaga po kasi itong tatlong to, no? Hindi po pwede na nag-preach ka lang na nag-preach, hindi mo tinipon. So yung dahilan po, kaya meron tayong mga simbahay. Nangaral ka ng isang beses, balikan mo. Pagkatapos, tipunin mo. Kung hindi, tapon. Sayang lang po. Yan po ang ating mga prinsipyo at paniniwala. Ano? So, kayo magtataka, ba't bang MCC naglalagay sa mga barabarangay? Tinitipon, hindi lang bata, pati matanda, nanay, tatay, lolo, lola. Ba't natin ginagawa yon? Tapon po kasi yon pag hindi tinipon. Paglingon mo, after 1 year, ang lami mong effort, naglabas ka ng pera, nag-abono ka, ngunit wala kang makitang resulta. So, a church planting program, yun po ibig sabihin ng gathering. Ano? After preaching, you plant a church. And then you help people with whatever needs they have. Pero gusto ko bang ipakilala sa inyo ang isa pang aspeto ng pag-evangelize. Ano? Evangelism today is spelled, ano kaya spelling ng evangelism today? Palagay niyo. E-V-A-N-G. Hindi. Pinalitan na po yan. Ito na, Apologetics. A-P-O-L-O-G-E-T-I-C-S. Apologetics. Ano ba yan? Ang hirap naman ng salitang yan. Ibig sabihin lang po niyan ay depends. Hindi ho po pwede na nilalamon tayo ng lahat ng kasinungalingan sa mundong ito. Isa pala sa paraan, pag kami nagsalita sa iyo, importante bang sinasamba ang Diyos? Oo naman. Dapat sasagot ka kagad. Dapat bang mag-pray? Oo naman. Pinagtatanggol mo. Hindi po pwedeng hindi ka kumikibo. Hindi ko ayaw mag-pray. Okay na, sige na. Huwag kayong gagano kasi malulusaw po yung katotohanan. Kailangan po laging merong lumalabas na magsasalita para sa Kanya. At nung araw po, parang may mga champion lang tayo dyan. No? Yan, sila Rabbi Zacarias, mga ganon, mga mahiingay sa pagtatanggol. Pero dapat po, ikaw mismo, sa loob ng bahay mo, tatanungin ka ng asawa mo, no? Ba't pa simpa ka ng simba? Ayan. Ano sagot mo ron? Pasensya ka na, ha? Hindi dapat ganon. You have to defend the faith. Amen? Ba't babasa ka ng basa ng Bible? Magluto ka na lang, maglaba ka, maglinis ka. Ano sagot niyo po ron? Defend the faith. Dapat po pinagtatanggol. Bakit ba kailangang magbayad ng buwis? Defend the faith. Ano?
What is it called when you defend the faith? Ang tawag po ron ay apologetics. No? From the Greek word apologia, meaning speaking in defense. Nakakatawa po itong aklat ni Judas. Ano? Ay, by the way, hindi ko na nilagyan ng mga background tulad ng ginagawa natin dati. Hindi po ito si Judas Iscariot. Isa po sa mga alagad, ang tawag ay Judas din. No? He became one of the leaders of the church in Jerusalem. Defense. Sabi nga natin na malakas, I will defend my faith. Ang ganda pong disposition nun. Kasi po, ang dami pong mga turo ngayon eh. Pag tumingin ako sa Facebook, grabe itong mga taon to, hindi na naiintindihan ang pinagsasabi nila. So kailangan po, maturuan ko kayo na magsalita. Amen? Amen? Kaya tayo pinagbabasa ng Bible, hindi para sa personal consumption lang. Nagbabasa tayo ng Biblia so that you will become God's spokesman, God's mouthpiece, God's ambassador for the glory of God. Hindi ho para makipagdebate lang at makipagtuligsaan. A religious discipline of defending religious doctrines through systematic argumentation and discourse. That's apology. Hindi po ito yung apology na I'm sorry Ito po ay apologetics. Ngayon, ito po yung sinasabi ko kanina, 4 na mukha ng pag-ibanghelyo. Una ay preaching, paghahayag, pagtitipon ng mga tao, pakikidalamhati. Or, ito po yung turo ni Jesus Christ, cry with those who cry. Madali ba yan? Namatayan ka ng kapitbahay, makidalamhati ka. Hindi pwedeng sabihin, hindi ko naman kamag-anak yan. Okay? At yung isa po ay, eto na, itong ang gusto kong matutunan natin ngayon. Pagtatanggol. You have to speak to your children about your knowledge of scriptures. Anak, dapat maging mabuti kang mamamayan. Gumaganon po kayo dapat. Nagiging tagapagtanggol ng tama. Kaya po itong Judas, verse 3 po ito, sabi niya, kailangang isulat sa inyo'y isang panawagan na inyong panindigan, contend, ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. There is an original teaching. Ipinagkaloob minsan lang. Tapos magpakailanman ng ituturo. So, yung tinuturo po ng MCC, hindi po sa amin original yan. Itinuro po ito ng mga alagad, dapat consistent po tayo. We conserve the teaching. Hindi ho po pwedeng, teka muna, may naisip ako bago, tuturo natin to. Hindi ho po pwede. You have to go back to the benchmark, a point of reference called the Holy Scriptures. Amen? Amen? And so, ilalabas nyo ang Biblia nyo, sisiguraduhin nyo na tama ang salin, na uunawaan, pagkatapos, ituturo sa mga henerasyong darating. Bakit? Dapat po yung original. Ipinagkaloob minsan, dapat nandito pa rin. At ituturo hanggang sa henerasyong ito. Amen? So, sinampulan tayo ni Paul. Sabi niya, hindi ko lang turo to Ako, humarap ako sa isang hari, ang pangalan ay Agrippa. Ito po ay apo ni Herod the Great. Ito po ay Herodes din, Herod Agrippa. At humarap siya kasi inuusig po siya. Kasi he appealed na maipagtanggol niya yung sarili niya. Hindi pwedeng basta nyo lang ako bibitayin. Nakarating din po siya sa emperador ng Roma. Ito, hari pa lang. Sabi niya, Haring Agrippa, itinuturing ko pong isang malaking kapalaran na marinig niyo ang pagtatanggol ko. Amen? Anong klaseng mga tao po nakakaharap niyo? Yung kaya niyong paliwanagan. Ang taas po ng level ni Paul. Kaya niya makipag-usap sa paslit, sa mga ka-level niya, pero matataas na hari, kaya niya rin pong pagtanggol. And so, I want us to increase our knowledge, increase our capability to defend. At least one. Sige nga, sabihin mo nga ngayon. Ano sa mga aral ang kaya mong ipagtanggol? Halimbawa, devotions. Ang unang uusig sa'yo, alam niyo kung sino? Ba't hindi ka magdi-devotion? Laman. Ang sarap matulog. Ipagtanggol mo naman. Di ba? Naku, busy ako ngayon. Ipagtanggol mo naman. Hindi pwede. Sabi ng Bible, night and day. Okay? And so, ang Protestantism po, yan po ang tawag noong araw,
Hindi na po ganyan ang tawag ngayon. Evangelicalism na po ang tawag ngayon. Nagpauso po ng mga mega churches. Pag po umabot na po kayo ng 1,000, mega church na po ang tawag sa inyo, no? Wala pa po tayo ron. Ang tawag po rin sa atin ay small church, no? At tatargetin po natin yan na one day, no? Multiple service, hindi lang po 3 services. Dapat may service na. Sino kaya magpapastor ng pang alas 5 saka pang alas 8 ng gabi, mamaya, no? Eto na, ito mga nasa harap ay magigiting. Alam niyo ba, ba't nilagay kayo sa praise and worship? Magpapastor kasi kayo. May problema lang po, no? Sapagkat there is a shift of counting methodology. Nung araw po, ang yayabang ng mga Baptist, Methodist, Protestant, sasabihin nila, ang membro ko, 100. Ngayon po, wala na po palang nagbibilang ng membership. Ngayon po, ang binibilang ay attendance lang. So people do not fill up today, sabi nila. And because of that, you don't fill up application forms, you are not educated. Kaya sinolve po natin dito sa MCC yan. We invite you to come, pero nilalagay po kayo sa mga cell group. Dapat po, isa sa mga nadaanan nyo is starting up your new life. Amen? Isa po sa nadaanan nyo, life class. Why? There we are being educated in the scriptures so that we will avoid the shallowness of faith. Amen? Gumanong ka nga, ganon. Tapos tingnan mo yung katabi mo. Huwag kang mababaw, ha? Grabe ho si, Jim Montgomery ng Dawn 2000. Nagsalita po siya ng ganito nung araw, ha? Luma na po ito. Pero sinabi niya to, hindi ko malimutan eh. Sabi niya, Filipino Christianity is 1 kilometer long but 1 inch deep. Oh, sabi, aray. Ang babaw daw po natin, ano? Kaya tayo pag nagalit, nagmumura kahit nag-church, nang uumit pag nasa palengke, at nangongontrata ng mga workers, at pagkatapos po ay umiihi sa kanto, at dura ng dura. At pag nagpalakad siya ng aso, ay nagkalat yung ebak sa kalsada. No? 1 inch deep. So kanya-kanya po tayong pagsusuri ng buhay, kailangan po, lalalim tayo. Hawakan mo nga yung puso mo. Lalalim tayo, ha? Amen? Now, one of the best skills of a believer to develop is the art of asking the right questions about one's untouched faith. Ba't po tinawag na untouched faith? Kasi po, pag kami tinuro sa atin daw, hindi tayo nagtatanong. Bakit ba kailangan magpakasal? Ay, basta sabi ni pastor tanungin niyo po mabuti para po with conviction. Ay, nako. Pag wala po kayong sagot sa mga tanong niyo, masama po yun. Ito, mas masama. Pag wala po kayong tanong sa tinuro sa atin. Amen? So we got to ask this question. Why worship God? Why pray? You have to touch the issues of the faith. Hindi po masama yun. Hindi po natatakot ang Diyos kung magtatanong tayo. Kasi po, pag naitanong mo, isulat mo ang sagot. Pag naisulat mo, kaya mong ipaliwanag. Sabi po nila, pag hindi mo kayang isulat ang paniniwala mo, hindi mo kayang ipaliwanag. Something to think about. So mag-umpisa ka sa isang tanong. Sige nga, mag-isip ka na nga ngayon, maglista ka na nga ngayon ng mga tanong. Nung isang araw po ay, sa Facebook na naman, nagulat po ako. Sabi po nung isang tao, di Diyos si Jesus Christ. Yung Ama, sabi niya, Diyos din. Di nagpe-pray si Jesus dito sa Gethsemane. Sino kinakausap niya? Yung sarili niya. Lord, Lord, kumusta ka? Heavenly Father. Ako rin yan. Gumaganon ho sa Facebook. Sabi ko, ay hindi naiintindihan ng mga tao na hindi po natin pareho ang Diyos. Tayo po ay one person, one being, one nature. Ikaw yun. Unitarian po tayo bilang tao. Pero ang Diyos po is a triune God. Tatlo po sila sa isang pagka-Diyos. One nature, tama yun, Diyos lang. Pero 3 personalities po yan. Kaya pwede po silang magkwentuhan, pwede po silang mag-usap. Hindi po baliw si Jesus Christ nung nasa Gethsemane. Are you with me? And so we have to begin. Nakita ko, natatakot ako Kailangan pala talagang magturo. Pero mo, yung mga guro ng Facebook, pinapakinggan ng bagong henerasyon. Apologia was a formal speech during that time or explanation to reply to and to rebut the charges against your faith.
Have you ever heard this phrase? There are no bad questions. Amen? Amen? Ay, palagay nyo, kaya nyo sandakan si Lord sa inyong mga tanong? Hindi po. Sabi niya, come. Isaiah 1:18, no? Come, let us reason together. He likes your questions. He likes you asking Him for that which you do not understand. Come, let us reason together. There are no bad questions. Ganyan, tapikin mo yung katayo. Sabi sa kanya, magtanong ka na. Pero hindi ko pinapangako kaya ko sagutin. Dadaling ko kayo kay Bishop. Ha? So pinag-isipan mo ang iyong narinig na aral. Amen? Pag-isipan. Lahat ng mga aral. Bakit hindi dapat nagli-live-in? Na? Talaga ba masamang magsinungaling? Dapat ba talagang gumagalang sa mga otoridad? You have to have answers. Pero kasi pinag-isipan mo ang iyong mga aral na narinig. Content for the faith. Ang hirap po, pag nagpo-produce tayo ng maraming bilang, ngunit hindi kayang manindigan. Huh? So, anong paniniwala ang kaya mong ipagtanggol? Are you with me? That's the question. Sige nga, isip-isip nga ang konti, anong kaya kong pagtanggol? Ano ba mga tanong? Kabanalan. Baka po ang sagot niyo lagi sa kabanalan ay, meron bang naging banal dyan? Ayan, ang dami po sa Bible. Okay. So, ito na ha. Sabi ni Paul, ako'y nililitis At ngayon nililitis ako dahil sa aking pag-asa. Hindi pala siya nililitis dahil sa immoralidad, nakapatay, nagnakaw, hindi po Dahil sa isang pag-asa na kinukwento niya. Pag-asa saan? Sa mga pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Bakit hindi mapaniwalaan ng mga naririto na maaring muling buhayin ng Diyos ang mga patay? Amen? Nung panahon po kasi ngayon, may isang relihiyon, ang tawag po ay Sadducees. That's why they are sad, you see? Sadducees. Ang paniniwala po nila, wala, hindi mabubuhay ang mga patay. Ang kwento ni Paul, Jesus died, He rose again. Kaya sabi nila, foolishness. Masyado pong powerful, very influential. Nagpanic po itong mga Sadducees. Kaya isa po sila sa nagpupurso kay Jesus na kay Paul na manahimik. Okay? So, ganun po pala, nung panahon po nila. Kala ko, bago lang to. Itong mga concept ng contending for the faith, pero yung pala si Paul, pag nag-evangelize, he contends for the faith. Isa po sa ibig sabihin ng contending for the faith or apologetics ay paglilinaw sa ating mga pananampalataya. Dapat po malinaw na malinaw sa mga anak natin kasi malinaw sa sarili natin. Sabi po niya, minamahal, noon pa mang nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita at kahit ngayong ako'y nakabilanggo. Convenient or not convenient, I will do likewise. I will contend for the faith. Uncomfortable ako ngayon pero susulat ako. Kaya po karamihan ng mga sulat niya is to defend the faith. Okay? So, isa po sa business natin, yung lumalabo, pinapalinaw po natin. O pag nagpaliwanag ka, lumalabo ang kalinawan. Ito, halimbawa, bigyan ko kayo sample. Sa maraming pelikulang napapanood ko, ang paniniwala po ng Pilipino, hari si Satanas sa impyerno. Aba, hindi po totoo yan. Okay? Di ba? May hawak siyang tinidor, tapos ho, ganun siya Ano ho yun? Scriptwriter lang po yan, wala po sa Biblia yan. Hindi po siya hari ron. Alam niyo po ba, na si Satanas po takot sa impyerno. Bakit? Ito po ang pahayag ni Paul, no? Pahayag 20 Gs. Ano? Oy, si John pala to. Sorry. Okay? Si John. Nasa Revelation na po tayo ngayon, di ba? Sinasampulan ko po kayo kung paano, gano'ng kasarap tong aklat na to. Okay? Together? Ready? Go! Ay tinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon, araw at gabi, magpakailanman.
Ay, takot na takot pala si Satanas sa impyerno. Ang papel po niya, ngayon, dahil itatapon siya sa impyerno, magsama. Uy, iwanan mo yung asawa mo para dalawa tayo sa impyerno. Pero hindi niya po sasabihin yun. Ba't niya sasabihin yun? Nandadaya siya. Sasabihin niya, hindi mo naman talaga mahal yung asawa mo eh. Ito bago, 18 years old. Susundin ka niya, pagluluto ka, paglalaba ka. So, denggo yan po itong panahong ito. So, siya po pala, nalalaman niya, pag nagpipreach po kayo sa mga simbahay, malapit nang dumating si Lord. Kasi Matthew 24:14, this gospel of the kingdom shall be spreading, and then the end shall come. And so, alam niya na, malapit na siyang matapos. So, lahat po na nagsisimbahay, takot na takot po si Satanas sa inyo. At ang isa po sa pwede niyang gawin, hilahin po kayo para magkasala. Amen? Are you with me? So, take a look at your own belief system now. Now, pagdating naman sa katubusan, ang dami ko ring nakita na mga maling paniniwala dyan. Isa sa paniniwala pala ay, sa dyablo tayo tinutubos ng Diyos. Aba, hindi po tayo tinutubos sa dyablo. Kasi po hindi po siya siya nga unang nagkasala eh. So ang paniniwala pala ng mga Pilipino ay hawak tayo ni Satanas at siya may-ari sa atin at gusto tayong kunin ng Diyos, sige na nga, bayaran mo ako, eto na yung bayad. O sige, hindi po tayo tinutubos ng Diyos sa dyablo. Here's the word from the Lord. Together? Ready? Go. At mula kay Jesucristo, ang unang binuhay mula sa mga patay, inibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Ano pang pinantubos natin? Yung dugo pala ni Kristo. Saan tayo pinalaya? Sa sarili nating kasalanan. Are you with me? Kasi po pagka ikaw ay nabayaran ng iyong kasalanan, you will be inspired to overcome sin. Meron ka ng tamang drive. Sayang, ang laki ng binayad ni Kristo sa akin eh. Okay? Nung isang araw po, meron nag-messenger sa akin. No? Sabi niya ay, bumalik po ako, nagmamasturbate po ako malalaswa huli ang pinapanood ko, mga ganon. Sabi niya, si Satanas kasi, tinutukso ako. Oo, sabi ko, mali ka dyan. Okay? Huwag mong sisisihin si Satanas kasi busy-busy si Satanas ngayon sa Russia saka sa Ukraine. Nag-iisa lang ho kasi si Satanas eh. Yung mga demonyito niya baka tumutulong din sa Turkey, siguraduhin pa yung ibang lugar. Konti lang ho sila. Hindi ho sila marami, no? Okay? So maaring wala siyang time sa'yo. Ang totoo, sabi ng Bible, dapat makalaya tayo sa sarili nating mga pagnanasa. Amen? Ha? Kakamot si Satanas, ako na naman napagbintangan doon sa bantog. Ako na naman. Okay? Ngayon. Pero totoo, maaring may papel siya, pero malaki po yung mga ministeryo po nila. Nag-aano po sila. TV program, for example, andyan po si Satan, no? Para madali ka na. Pero hindi ka niya iisa-isahin na. Maliban lang kung masyado ka masipag tulad ni Erickson, no? Now, look at this. Together? Go. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo, inialay niya kanino? Hindi sa dyablo, ha? Sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Amen? No? Tinubos tayo sa Diyos para maibalik tayo sa Diyos. Sapagkat lumayo, pinalayas tayo sa Hardin ng Eden, nagpakalayo-layo tayo, nahilig tayo sa cyber world, at hindi ka makakabalik. Tinubos tayo, may nag-usher sa iyong cell leader, pabalik sa Diyos upang makapaglingkod sa Diyos na buhay. Amen? Na? So kanino tayo tinutubos? Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang Diyos po kasi ang galit. Ang isa po sa description, Romans 1:18, is that God is angry at us. He is angry at the world. Totoo yung for God so loved the world. Pero nagagalit po siya sa patuloy na pagsalangsang natin sa mundong ito. Kaya sabi niya, paparusahan ko sila. So kailangan po ng isang magbabayad sa mga kasalanan ito. Amen? Ha? Sabihin nga natin na malakas, hawakan natin puso natin. Titigilan ko na ang
paggawa ng kasalanan. Sapagkat binayaran na ni Jesus ang aking mga kaparusahan. Amen? Now, isa po sa concept ng apologetics po kasi is to destroy what is wrong. No? Paggiba sa mga mali. Kasi po nagtatayo pala ng istruktura ang mga erroneous teachings. Gagawa rin sila ng mga institutions. So dapat pala gibain ang mga mali. This is from Paul. Sabi niya, ang mga sandatang gamit namin sa pakipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Amen? Maganda ba mga tuwiran yung anak mo? Ha? Maganda ba mga tuwiran ang mga nanay ngayon? Ba't ba ako magpapasakop sa asawa ko? Walang hiya yun. Gumaganon po kayo. Ano? And so we have to win each other in mutual respect. Kaya po sisirain pala. Kaya po pala tayo nandito sa church kasi nagpapasira tayo ng maling turo. Amen? Pakibaklas mo nga po yung mga maling turo ko. Halimbawa po, sa panahong ito, natutulog ang isang tao hanggang alas 2 na madaling araw, gigising siya ng alas 11. Tanggal siya ngayon sa trabaho. So kala mabaklas yung mga maling turo. Now, maaari bang tanggapin si Jesus pero di magsisimba? Ano tingin niyo? Many today are benefit-oriented. Ay, gusto ko po yung kapatawaran sa kasalanan. Gusto ko po si Jesus. Pero po pwede ho ba? Nagtatrabaho lang ako, bahay, trabaho. Bahay, trabaho. O kaya pag estudyante, aral, bahay. Hindi, mali. Aral, Facebook. Sa linggo, nanonood ng TV yan, no? Kailangan you have to do something about it. Paglilinaw, pagbasag ng mga maling lifestyle. Ano sagot nyo dyan? Tinatanong ng mga kabataan yan, maaari po ba? Tanggapin ko lang si Jesus, para manahimik na po kayo, pastor. Tatanggapin ko po si Jesus, pero wag niyo po akong pagsisimbahin. Ano sagot dyan? Layon po pala ng pagtubos na maibalik tayo sa Diyos. Together? Ready? Go. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos ng lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Pakipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. So pagka naibalik pala tayo sa Diyos, makipagkasundo tayo sa Kanya, hindi po pwedeng you violate Him again. He wants your worship. Amen? He wants your fellowship. He wants you grateful to Him. Tanong, sino pong kasama niyo araw-araw? At meron po bang araw na tinakda ang pamilya po natin para talagang sasabihin, mananalangin tayo ngayong oras na to, magtitipon tayo. Dapat po, one of your role is to become a shepherd of your own family. Bakit po? No one is free anymore to do his own thing kapag tinubos ka ng Panginoon Diyos. Amen? So binigyan niya po tayo ng palatuntunan, magpapasakop ka sa palatuntunan ng Diyos. Ay, tinubos pala ako. Ito pala yung program ni Lord. You know what thing we had to do today? Instruct people. Because today people don't know what to do. Tayo po yung nagbabasa ng Bible, you get to tell people the right instruction. Amen? So, isa po sa mga contending of the faith ay pagsagot sa mga tanong ng mga tao. Kaya po si Pedro, nakisaw-saw po rito sa kampo ng apologetics. Sabi po ni Pedro, together, ready, go. Igalang nyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin nyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Amen? So you get to study. Kailangan pala magbasa ako ng Biblia kasi handa ako sa mga magtatanong. So hindi po sinusugo lang ang mga pastor, sinusugo rin ang mga kapatiran. Sabi mo sa katabi mo, galingan mo sumagot. Okay?
Tanong. Ito po medyo guguluhin ko kayo ng gusto Hindi lang po ito yung doktrinang malalalim, pati pambahay po Nabasa niyo ba? Kung ang asawa mo ay kinuha na ng iba, babawiin mo pa ba? Ano sagot niyo dyan? Ang bilis sumagot pag nagli-live-in lang. Okay lang ho yan. Bruha ho talaga yun gaganon ka. Pero pagka kayo po ay tunay na umibig, hindi po nyo kinukwartahan lang. Umibig ka, pinakasalan mo. Di ba? May sagot ba ang Biblia dyan? Babasa po ako this week. Binigay sa akin ni Lord tong tanong na to Kasi po, ito po mga nakikita sa Facebook ngayon, di ba? Kami na ngayon, hindi na siya. Lalagay po, noon, ngayon. Nakalagay po yun, ganun Pwede bang ayusin natin, sagot natin dito? Nehemiah, when he returned from Babylon, na-discover po niya, lapastangan sa Diyos ang Israel. Ito po ang binanggit niya. Binisita ko ang mga tao at sinabi ko sa mga pinuno at hukom at sa lahat ng naroon, alalahanin nating dakila at kamangha-mangha si Yahweh. Ipagtanggol nyo ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak, ito po inyong mga asawa at mga tahanan. Amen? Nililigawan di magpasiklab ka rin sa nanliligaw sa asawa mo, kunin mo siya ulit. Ngayon, na-inlove na. Talagang nagsusuntukan na kayo lagi, nagsasampalan, nagsasakitan ng loob, nagmumurahan. And so you're losing your spouse. Sabi niya, no. Repent. Win your spouse back. Win your children back. Amen? Do something about it. Hindi ho po pwede na ang dulo ng Pilipinas, mga divorsyado. We will not follow and adhere to the bill of, Robin Padilla on divorce. Ngayon, when I was in Manila the other day, I met with somebody. Sabi niya, okay ba sa ito, yung bill ng divorce? Ay, nako, church nga pala kayo, hindi Sabi ko, I believe this, that marriage is a covenant. I will fight for my wife. Amen? Hindi ho po pwede na, kung ayaw niya na, sige. No. Magsasaper po kayo. Magsasaper po ang inyong mga anak. Ngayon, when David lost his wife, kinidnap po Pag kinikidnap po yung asawa, sinasamantala po yan. Magaganda po yung asawa ni David Palagay ko na-rape. Pero ito po ang sabi niya, kinaumagahan. Nilusob po sila ng Amalekites Lumusob si David, nabawi nila ang lahat ng sinamsam ng mga Amalekita, pati ang asawa ni David, binabawi talaga asawa Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong papakawalan yung asawa mo Huwag mong papakawalan. Hindi, pastor, ayaw na po talaga umuwi. Batuhin mo yung bahay na pinupuntahan. At sabi mo, binabawi kita. Pag hindi, alam niyo po, maybe this is an extreme teaching pero you get to take a look. Do not allow divorce to just propagate. Kahit alam ko po marami na pong irreparable relationship, do not advocate for it. Do not teach it. Yan mo sila magdusa, pero ikaw, pagtanggol mo naman yung asawa mo. Amen? Sinisiraan ho ng ng nanay ko. Yung binan ho niya, hindi niya siya gusto. No. Pagtanggol mo sa nanay mo, yung asawa mo. Amen? Huwag niyong papahintulutan, nilalait-lait ng nanay niyo yung inyong asawa. Pagtanggol mo naman. Para hindi po nawawasak ang mga pamilya. Alam niyo ba't nagtatampo ang mga misis? Saka yung mga mister din. Pag nilait talaga, batugan ho talaga yan. Pumapayag ka Amen? At kung kayo, mga anak, nandito ang mga anak bantayan nyo mga magulang nyo na huwag magpapatuloy sa pag-aaway. Huwag magpapatuloy sa pagwasak ng tahanan. If they're not God-fearing, bring the fear of the Lord in your house. Amen? Pagtanggol nyo naman yung marriage. Contend for marriage. Ito. Bakit po di ako umangat sa buhay? Encounter nyo na po yung tanong na yan?
Ba't po, ang tagal ko na pong, nagsisimba naman po ako, pero ba't po mahirap po kami? Lagi po kami naghahabol ng mga bayarin. May sagot ba ang Bible dyan? Eto, gusto ko basahin nyo ng nasa puso talaga, malakas ha. Ready? Go. Kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. I want you to read the full view of Psalm chapter 1 ha. Pinangako ba talaga ang pag-unlad? Sa English po, ito ay prosperity. Whatever he does, prospers. Magninegosyo ako, nakaka-nervyos, pero pagtatagumpayan ako ni Lord. Magtatanim ako ng lettuce, dadami. Amen? At iinggitan ako ng mga kapitbahay, dahil doon, uunlad ang buong barangay. Ngayon, meron akong tanong, nagbabasa ka ba ng Biblia araw-gabi? Ito po sagot, ito ang mga sagot. Number 1, minsan. Hindi, araw at gabi. Number 2, nagsisimba naman po ako. Hindi. Pinagbabasa ka ng Biblia araw at gabi. Para ikaw lumalalim ka talaga. That's why you do not prosper. You miss the verse. Pinagbilin eh. Ang prosperity pala, hindi na kukuha sa dasal-dasal. Lord, mababayaran ko in Jesus' name. Hindi ho na kukuha sa ganun. Ayaw mo magbasa ng Biblia? Sabi ni Lord, no prosperity to those who ignore the scriptures. Kaya pala, hindi ho nakukuha sa pag nagka-counsel ako, sasabihin ko sa mga tao, read the Bible. Kakausapin ka ni Yahweh kung anong negosyo bubuksan sa'yo. So if your parents are asking, why are we poor? We fear the Lord. Mababait naman tayo. No. You're not reading the Bible. You miss the verse. Joshua 1:8, the same. Are you with me? And all scriptures, in all scriptures, pinaliwanag po ng Biblia, kailangan addict ka sa Word of God para nabibigyan kita ng assignment. Contend for Bible reading. Amen? Ipagtanggol mo naman yung Bible reading mo. Anak, ikaw na lang magbasa. Ibasa mo na lang ako, ha? Hindi po pwede na. Ako yayaman, ikaw hindi. Ikaw may utang, ako tagabayad ng utang. Eto, medyo mabigat po ng konti ito, ha? Medyo, pag-isipan nyo mabuti itong nakikita nyo rainbow na to. Again, Bible reader po ang nag-comment ito. Sabi sa akin, nilagay niya yung pangalan niya. Halimbawa ako yung bading. Joy, lumabas ka. Lumabas nga si Joy na nababalot ng telang panlibing. Binabalot nyo kami, sabi niya ng mga kamay at paa. May nakatakip ring tela sa mukha. Iniutos ni Jesus, kalagan nyo siya! At nang makalaya, tindi ng turo po niya. Ano po ito? Mga former Christian po ito. Sabi niya, si Jesus nga, sabi, kalagan siya. Kalagan nyo na kami sa inyong mga paniniwala. Wow, ang lupit ho na itong teaching na ito. Nasa Bible ho pala sila eh. Gusto kong turo sa inyo ng konti yung hermeneutics. Nagtuturo po ako ng Bible interpretation. Look at this. Tao puro sa ginawa nung si Robert. Robert po ang pangalan na yan. Ay exegesis. You put into the scripture yung iniisip mo. Hindi po yung, ito po, dapat ito, exegesis po dapat. Dig out. Kung ano sinabi ni Pablo, ni Moses, long time ago, hukayin mo anong intention ng author. Get what the author really meant. Hindi yung kukuha ka ng talata, lalagay mo yung iniisip mo. Mali po itong exegesis. Hindi po dapat ganyan pag nagbabasa tayo ng Bible. Common mistakes po ito ng mga kulto and whatever. Kukuha ka ng talata para palabasin yung gusto mo. No. Dapat po, anong sabi talaga ni Jesus? Dig out. Yun ang dapat na ilalabas at ito. Ang tawag po ron ay exegesis. Are you with me? Kung may mga tanong po kayo tungkol sa aspect na to, we are here, we are free. We give time to people. Ako po, busy po ako, pero pag kumatok po ng office ko, pinapakinggan ko po. Kasi po, ang dami pong tanong ngayon. Ito pa, isa. Sa YouTube ko napulot ito, sabi niya, bakit tayo simba ng simba? Kailangan ba talaga ng Diyos ang pagpupuri ko? Hindi ba si Lord?
powerful, He doesn't need me. Let Him not bug me. Nangiistorbo si Lord eh. Ay, malakas naman siya, makapangyarihan siya, hindi niya ako kailangan. Let me alone. Wow. So ba't tayo pinapupunta sa church? Sabi niya, nanay ko, former Christian din po siya. Sabi niya, every Wednesday prayer meeting, nandun. Yung mga magulang ko, simba ng simba. Sama ako nung araw, bit-bit nila ako. Sawa ako, sabi niya. Can you defend that? Against that? Kung ang Diyos ay makapangyarihan, hindi niya kailangan ng simba ko. Do you think like that also? Here's from David, the psalmist. Together? Ready? Go. Purihin si Yahweh, kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Amen? Ang ganda naman ng attitude ni David. Sa dami ng kabutihan ng Diyos sa buhay ko, ang bait niya sa akin, ang tugon ko ay magpuri. Kay sarap umawit. Hindi yung, ang tagal naman magpaawit ng praise and worship. 4 yung pinakanta. Grabe naman sila. Di ba? Ayan. Alam niyo ba't 4? Baka hinihintay po kayong dumating kasi late kayo lagi. Pero pawis na pawis si Pongs, magdadrum dyan, magtatambol-tambol dyan, kung ano-ano. Ano ba ginawa mo ngayon? Nag-gitara ka ba? Pero pawis na pawis yung mga yan. Tapos hindi mo aabutan. Hindi po, para sa Diyos ba talaga yon? Actually, God does not need anything. Amen? Because He is the self-existent one. Bago pa po tayo dumating, bago pa niya maisip yung creation, nag-exist na po siya. Hindi niya kailangan ng pagkain, hindi niya kailangan ng mga lingkod. Although gumawa siya ng lingkod, magagaling, mabibilis. Kaya po pag binabasa niyo yung Book of Revelation, and there are lightnings in His thrones, flashes. Ang interpretation po ng mga scholars doon ay the angels speedily delivering the goods. But He surely appreciates gratitude and praise from those who have been blessed. What a way to reply to God. Lord, thank you talaga. Hindi ko kayang pag-aralin yung anak ko, pero hindi ko alam paano ko natapos ito. Araw-araw hihingi po ng pera yan. 100, 100, 100, 100. Nadinig niyo na ba yung testimony ko nung araw? Ganon. Nag-boarding house po ako sa Phoebias. Monday po, pupunta ako sa school. Tapos, hingi ako pera sa nanay ko, no? Sabi niya, ayan, no? 500 lang po nun, 100 per day. 500, Monday to Friday. Pababayaran din. Parang hindi natin pagawa yung bubong, pero napapagawa rin. Hindi ba mabuti ang Diyos na dapat balik-balikan at sambahin? Kahit ano pang theology siguro, na God does not need me, pero na-appreciate po ng isang makapangyarihan at mayamang Diyos ang isang babalik upang magpasalamat. It happened to Jesus. May 10 ketongin, pinagaling niya, di ba? Sabi niya, 10 yan ba't isa lang bumalik? At pagano pa ang bumalik? Samantalang yung mga religyoso did not bother to say thank you. He appreciates your praise and thanksgiving. Return to God. Not only weekly but daily. Contend for the faith. Tayo po tayong lahat. Hawakan natin ang mga puso natin. Lumapit tayo sa Panginoon Diyos. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, nananahimik ako lagi. Ang dami kong false teachings na nadidinig. Nagrereklamo yung mga tao laban sa'yo. I did not even depend you. Lord, make me a vanguard of truth. A protector of the purity of the Church of Jesus Christ. Tulungan mo po ako, Panginoon, na mapuno ng mga aral, ng mga tamang turo. Pagtatanggol kita, Panginoon. Come on, speak to the Lord. Speak to the Lord. I will not just sing to you, Lord. I will depend you. Ask God to make you a witness of all the good things
testify of the powers of God in your life. Pagpalain mo, mga kapatid ko, na nagbubulay-bulay ngayon ang iyong mga salita. Pahintulot mo, Panginoon, na mangyari ito. We will never be hungry of your word again. No famine of the word of God again. Because we will be filled with truth, because God is truth. And may it be that it would be a light that shall shine in our barangay, our home. In Jesus' name, amen. God bless you.